Okay, hello everyone at good evening at welcome back. Ano bang araw ngayon? Happy Tuesday everyone. Okay, happy Tuesday everyone and welcome po sa aking channel. This is Coach Jared at today mga kaibigan is August 18. Okay, August 18 na today. At hindi ko pa rin nagmamadali kasi ako kanina so hindi ko nalagay yung banner ko. Wait lang mga kaibigan ha. Pasensya na. Okay, tana. Ayan. Okay, there you go. Ay, ano ba yan? Sorry mga kaibigan. This is so unprofessional. Ayan, okay. So mga kaibigan, today is August 18, 2020. Okay? At ang ating topic for today is Erin Tanyada sinabing baka umano si President Duterte dahil sa perpetual isolation comment ni Roque. Okay, medyo mahaba yung title mga kaibigan. Pero mamaya po papakita ko po sa inyo kung bakit yan po ang topic natin for today. But before we do that mga kaibigan, kung di niyo po nagagawa, please click subscribe. Click subscribe button sa baba. At the same time, please click the like button, okay? Para ma-communicate natin kay YouTube na gusto niyo yung content. At the same time mga kaibigan, paki-share na rin po itong ating live tonight para marami rin po maka-join sa ating kwentuhan. Okay, right now there's 88 people watching us live. Okay, live. So, mga kaibigan, tulungan niyo po kung makarating ng 1,000 tonight at 1,000 every night. Okay, so it's all on you na po mga kaibigan. Tulungan niyo po ako dyan. Okay, anyway, so mga kaibigan, going back po sa ating top, before we go there pala, ayan, may langgam. Kasi before we go there, as usual mga kaibigan, magbibigay-pugay tayo sa ating mga kaibigan na nandito nakasubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating mga pa-shoutout, okay? Anyway, going back po sa ating topic for today, okay? Ang ating pong topic yan po nasa ilalim, ay hindi nag-play. Ba't hindi ka nag-play? Show, ayan. Erin Tanyada sinasabing baka pumano si President Duterte dahil sa perpetual isolation comment ni Roque. Okay. Punta po tayo sa ating regular update sa COVID-19. No? So, ito yung COVID-19 update natin. Nationwide cases data, we are at 169,213. Okay, that is 53% of those, okay, ay active cases. Tapos, 112,000 ang recovered na. Okay, so that's good. Medyo bumaba na yung number natin ng active cases dahil dyan. Tsaka yung mga unfortunately ay pumanaw dahil sa sakit na to, laban sa gera natin dito, ay 2,687. Okay? So mga kaibigan, may update po tayo dito sa ating balita sa COVID-19. No? Motorcycle barriers ay hindi na kailangan, okay, no longer required sa mga GCQ areas, pero okay, meron po yang meron po yung requirement. Okay? Pwede lang yan sa mga tao na magkasamang nakatira sa isang bahay. Okay? So, yun po ang sinasabi nila. Few riders not living in the same house must have an angkas designated barrier. So, kung hindi kayo magkasama sa isang bahay, kailangan nyo pa rin ng barrier. Pero kung kayo ay magkasama sa isang bahay, both should wear, pwede na, but both should wear a face mask and full face helmet. Also, hindi counted dito yung mga yung mga gumagamit ng angkas. Okay, pag angkas yung kapag nagmo-motorcycle taxi tayo, hindi counted 'yun. So, mga private motorcycles lang ang counted dito, okay? So, yung pong update natin mga kaibigan, sana makabawas to sa ating iisipin ngayong panahon ng pandemya, no. So, sige. Sir June Sir June and Tita Pinky, welcome po sa ating channel. Magkausap lang tayo kanina pero you are still here supporting me. Thank you very much po sa inyo pong suporta, Sir June. At Tita Pinky. Ayan. Sige, punta po tayo sa ating topic for today, mga kaibigan. Ang ating pong topic recently, mga kaibigan, ay si President Duterte ay napunta sa parang nagkaroon siya ng quote-unquote perpetual isolation. Ano po kasing nangyari? Si Secretary Anyo ay nag-contract na naman for the second time ng virus, no? So,
because of that, dahil dyan mga kaibigan, no, kailangan protektahan ng kalusugan ng ating Pangulo. So, ang ginawa is nagkaroon muna ng isolation, okay? O ihihiwalay muna si PRRD sa madlang tao. Ihiwalay muna para hindi nga naman siya makontract. Wag po natin kakalimutan mga kaibigan, no, mas delikado po ang virus na to sa mga senior citizens. Kaya po it's very importante po na ilayo po natin si PRRD sa sakit na to. Okay, so sabi po ni Harry Roque in its virtual media briefing from home, presidential spokesperson Harry Roque assured the Presidential Security Group has done a good job in ensuring Duterte's safety after it was revealed that a cabinet official has contracted the coronavirus anew. Okay, there is a velvet rope that keeps him at least 6 feet from everyone else. He is in perpetual isolation in the sense that the PSG has done a very good job in making sure that no one really comes close to the president. So, ang ibig sabihin lang po dito ni Harry Roque, mga kaibigan, walang makakalapit kay PRRD. Hindi lang dahil may COVID. Kumbaga, ginagawa ng PSG ang kanilang trabaho na siguruhin ang kaligtasan ng ating presidente dahil kaya nga perpetual habang buhay. Lahat naman ng presidente ginaganyan ng PSG. Inilalayo ng PSG ang mga presidente sa mga risk na ganito. Trabaho nila yan kaya perpetual, ibig sabihin forever. So, kahit sino pang presidenteng maupo, yan talaga ang ginagawa ng PSG, mga kaibigan. Pero mga kaibigan, ang ginawa dyan ng mga dilawan, mamaya ko na yan kay Trixie. Okay. Ito yung sinabi ng mga dilawan dito, mga kaibigan. What does perpetual isolation mean? And a velvet rope? Question mark. Like a wax figure? Question mark. Si Abigail Valte ang nag-comment sa Twitter. Nilike yan ni Jim Paredes. Ayun, yung Jim na yan, Jim Paredes yan. Okay, so si Abigail Valte, kung di nyo nakakalimutan, sino po si Abigail Valte, mga kaibigan? Siya po ang sino po? Spokes siya nung panahon ni Pinoy. Tama ba, admin? Si Abi Valte, spokes ni Pinoy. Spokes siya ni Pinoy. Nung panahon nung administrasyon ni Pinoy, okay? So siya yung spokes niya. So parang pinagtitripan, no? Ano yan? Wax figure? Ano yan? Statua? Kailangan lagyan ng velvet rope? Ano yan? Ano yung ibig sabihin ng perpetual isolation? So parang nakaasar. Okay? So yun ang parang sinasabi. Sumunod naman si Karen Davila. Klaro naman si Karen Davila, di ba? What does this mean to be in perpetual isolation while in office? So parang ano sila parang iisa sila ng utak. Parang isa sila ng utak. Ang dali na maintindihan, mga kaibigan. Ako nga isang basa ko lang dito. Naintindihan ko na agad Okay, naintindihan ko na agad yan. Isang basa pa lang. Sigurado ko, mas matatalino sa akin itong mga taong to. So bago ko pa to naintindihan, naintindihan na nilang lahat to. So hindi ko alam kung bakit sila nagpapaka-sarcastic dyan. Tapos, dating Solgen, si Florin Hilbay, ang favorite nating lahat na Solicitor General. Ay, nako, sikal po. Okay. Former Solicitor General Attorney Florin Hilbay related the perpetual isolation of President Duterte to the chief executive's incapacity to lead the nation, describing it as a selfish act amid the pandemic. So ito naman kay Hilbay, ang sabi naman niya, nagtatago lang daw tong si PRRD. Nagtatago lang siya dahil alam niya na hindi niya kaya yung trabaho. Sabi niya, perpetual isolation in the midst of a pandemic is incapacity to perform the functions of the office. Ay kakapal naman talaga ng mukha nitong Solgen na to. Dating Solgen pala. Nung siya ngayon Solgen, wala nangyari. Ano ba nangyari nung panahon niya? Hindi ko nga siya naramdaman A true leader will not selfishly hide while the nation is suffering. Yun ang sinasabi nito ni Hilbay. Hilbay! Ayan, ito yung sa topic natin ngayon, no. So ito yung unang patutsada dito ni Erin Tanyada. Sabi niya, with all the rumors circulating, P. Duterte should come out
live and take questions from the media even if done through Zoom or another platform. Not taking questions from the media would just add to the rumors that it was taped or at some time to the military uphold the Constitution. So sinasabi niya, dapat daw si PRRD lumabas ng live, hindi yung tape, para sigurado na totoo yung sinasabi niya, na siya ay nasa mabuting kalagayan. Pero mga kaibigan, ito yung nakakabwisit na sinabi ni Tanyada. Pakay na lang po magbasa mga kaibigan. Sabi ni Roque, President Duterte in perpetual isolation, baka. Diba? Sino man namang matutuwa niyan, mga kaibigan? May laugh pa sa dulo, may patawa-tawa pa. Siguro joke lang, of course. I would assume, or iisipin ko na lang, no? Dahil alam niyo naman tayo mga kaibigan, ayaw natin nagbibigay ng mali siya. As much as possible. pero obvious kasi ni Tanyada eh. Oh, ano yan? Rodrigo, baka RIP. Rodrigo isolated perpetually. Anong ibig sabihin yan, mga kaibigan? Isa lang naman ibig sabihin yan. Yung patutsada mo palang na RIP, alam mo na ibig sabihin. So mga kaibigan, etong si Erin Tanyada, kaya siya yung naging topic natin ngayon. Kasi siya yung nagre-represent ngayon sa isang kahilingan ng mga dilawan ngayong panahon na to. Okay? Siya yung nagre-represent sa isang kagustuhan ng mga dilawan ngayong panahon na to. Mamaya pupunta tayo dyan. Ito yung sinabi ni Spox Harry Roque na pinost ni Luminous, no, ni Trixie, Attorney Trixie. Sabi niya, this is to clarify the remarks I made earlier during today's press briefing when I said the president is in perpetual isolation. Perpetual isolation is a figure of speech I use to highlight the prudence exercised by the PSG in safeguarding the well-being of the President in this challenging time of COVID-19. So yun lang naman yun. Simpleng-simple. Simpleng-simple lang naman mga kaibigan ang ibig sabihin ng perpetual isolation. Eh parang kahapon pinag-usapan natin ang ibig sabihin ng hyperbole. Ito ay isang example uli ng hyperbolic statement. Exaggeration kumbaga. Okay, so as usual, ang gagawin ng mga dilawan is kukunin nila ang mga statement na ganito, no? mga hyperbolic statements, mga exaggerations na sinasabi ng mga nasa administrasyon ngayon at palalaki nila, gagawin nilang big deal, gagawin nilang issue. As if hindi nila ginagawa. Pero bakit ba nila gusto itong mangyari, mga kaibigan? Alam niyo mga kaibigan, itong sinabi ni Tanyada na to, maraming dilawan ang may gusto niyan. Gusto nilang mangyari yan. Maraming dilawan na may gusto niyan. Mamaya explain ko sa inyo. Bakit ko po nasabi na gusto yan ng dilawan? Okay? Umpisahan po natin mga kaibigan. Sa kwento nito, April pa to. April 13, 2020. Lawyer asks Supreme Court to compel Duterte to disclose health records since he assumed office. Okay? May abogado, itong sinabi niya, Dino De Leon, si Attorney Dino De Leon, ang sinabi niya, nagpe-petition siya sa Korte Suprema na ilabas daw ang medical records o ang mga naging sakit ni PRRD. Okay? Yan ang gusto niya mangyari. Gusto niya i-expose, no? Bakit daw mga kaibigan? Itong sinasabi niya. The illnesses acknowledged by the President come within the meaning of serious illnesses under the Constitution. Yun ang sabi ni De Leon. And given the gravity of the illness openly acknowledged by the President, the public release of his medical bulletins becomes ministerial duty upon request from any concerned citizen. Ang sabi niya, dahil sobrang lala daw nung sakit na binanggit ni PRRD, responsibilidad ng mga citizens, ng mga Pilipino na malaman kung gaano kalala ito. Okay, kung gaano kalala ito. Anong sinabi pa niya? Okay, in the same petition, De Leon said he first filed a Freedom of Information request for Duterte's medical records
before the office of the President on March 12. The Malacanang Records Office, however, told him the next day that his request is not among the records available on file nor in possession of the office. So, yun ang sinabi nitong abogado na to, no? Bakit daw niya nasabi yun? Bakit siya humihingi ng medical records, mga kaibigan? Sabi ni De Leon, he was prompted to seek information on Duterte's health following his recent press conferences and addresses on COVID-19, where he barely, sabi ni Dino, barely finished a single full sentence and a lot of people had difficulty following what he was saying. Ito pa yung sinabi niya, how can the people be assured that the president is physically well to handle the COVID-19 pandemic? When everyone's safety is in peril, the Filipino people should at least have information on the health of the main decision maker. So ito lang po, no, ang punto ng sinasabi niya. Kung may sakit si PRRD, kailangan malaman ng mga Pilipino. Kasi ibig sabihin nun, mga kaibigan, na hindi niya kayang gampanan ang tungkulin niya bilang isang presidente. Okay? So ano pong nangyari dito, no, mga kaibigan? Sumagot ang Malacanang dito no May 8. Tama ba? May 8 ba to? Okay, April 13. So May 8 sumagot. Okay, May 8 sumagot. Ang sabi ng Malacanang, ng mga kaibigan, there is no legal or factual grounds to compel President Rodrigo R. Duterte to disclose his health records, Malacanang said last Friday. Okay? So, Presidential Spokesperson Harry Roque issued a statement as he welcomed the Supreme Court's decision junking the petition seeking the release of Duterte's medical records and health bulletins. So, mga kaibigan, so i-file ng Attorney Dino De Leon yung kanyang motion, no? O yung petition pala sa Korte Suprema. Ibinasura po ito ng Korte Suprema. Okay, so yun po ang nangyari. Okay, binasura po yan ng Korte Suprema. Okay? Pero sa article na to, mga kaibigan, hindi pa po dito nakasulat kung ano yung dahilan. Okay, ito lang ang sinabi. Ganyan lang, walang ano diyan. Walang detalye na nandyan, mga kaibigan. Dahil diyan, no, syempre, ang favorite nating fake news, fake news outlet. Bumanat, sabi, nung July 4. Where is the Supreme Court's full decision junking Duterte's health case? Hinanap, July 4. Okay, anong sagot sa kanila ng Supreme Court? Nakakaya naman sa Rappler, no? Hiyang-hiya naman ang Supreme Court sa Rappler. Hiyang-hiya naman talaga. Parang kailangan pa nila mag-report sa inyo, no, Rappler? Hiyang-hiya naman ang Supreme Court sa inyo. So, itong sinabi ng Rappler. Okay? Itong sinabi ng Rappler. Itong sinabi ng Supreme Court. Lampasan ko yan, Lampasan ko. Kakaba kasi ng sinulat, eh. Okay. Itong sinabi ng Supreme Court. Just wait. Ay, naku. Hintay lang kayo. Kasi hindi sila makapag-hintay, eh. Kasi nirelease nila to July 4. Pero, July 8, mga kaibigan, 4 days later, uploaded, July 8. Pero May 8 pa yung decision. Pero July 8 lang in-upload. Ito na yung detalye kung bakit dinecline yung petition. Okay? Pero before we go there, mga kaibigan, no, para pelikula to, kailangan na may pambito ng konti-konti. Magtingin mo tayo ng mga comments ng mga kaibigan. Ito sa Supreme Court, ayan, no, petition ni Dino S. De Leon against President Rodrigo R. Duterte. Okay? So, lalampasan ko na po yan, no, didiretso na po ako dun sa kanilang ruling. Okay? Ito yung sinabi. Petitioner argues that the illnesses acknowledged by the President, okay, yung mga sakit daw na inamin ng Presidente, are serious illnesses within the ambit of the Section 12, Article 7 of the Constitution. Ito po yun, mga kaibigan.
Ito po yun. Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Yun po yung kanyang argument no, ni Attorney Dino. Yun po ang kanyang argument. Ano po ang tapos binention pa dito mga kaibigan. Alam mo talagang may intensyong manira lang to mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? He also asserts that these illnesses should be considered in addition, dagdag pa, karagdagan pa, to the psychological report submitted in the course of the trial court proceedings for the declaration of nullity of marriage involving the President. The report stated that the President has antisocial and narcissistic personality disorder. So, maliban pa dun sa sakit daw na minention ni PRRD na ginagamit nilang bala ngayon sa kanya, idagdag pa raw pati ang papeles na isinumite nila nung panahon na nagpa-annul siya ng kanyang unang kasal. Okay? Na nagkaroon siya ng na siya daw ay merong antisocial and narcissistic personality disorder. Pero mga kaibigan, naalala nyo pa? Di ba nung panahon ni Pinoy may ganyan ding issue? Naalala nyo yun? Nung panahon ni Pinoy may ganyan ding issue sa kanya. Mga kaibigan, ito inside kwento to mga kaibigan. Ito yung inside kwento. Hindi ko i-mention kung totoo yon o hindi. Pero ang inside kwento dyan mga kaibigan, nagkaroon daw talaga ng testing, okay, sa psychological state ni Pinoy noon. Hindi ko nasasabihin kung ano yung naging resulta. Sa akin na lang yun, mga kaibigan. Okay? Sa akin na lang yun. Pero, for me, no, para sabihin nila at para gamitin ang isang psychological assessment bilang basehan ng competence o kakayahan ng isang presidente para mamuno, balikan muna nila yung kanilang dating pinuno. Balikan nila yon. Balikan nila yung mokong na yon. Kasi mga kaibigan, kung pag-uusapan lang din naman natin ang psychological assessment, ay nako. Hay nako lang talaga. Boss Mike, welcome po sa ating live tonight. I saw your name and comment. Thank you very much for joining us tonight. Sino? Shemni dito rin? Shemni! Hindi ko pa nakikita yung comment mo, pero sabi ni Alvin nandito ka raw. Welcome po sa ating channel tonight. Ayan, so going back. Ano pong sabi ng Korte Suprema? The petition lacks merit. So napahiya. Pahiya ngayon si Attorney Dino De Leon. Kung nasaan ka man ngayon. Kung nasaan ka man. Korte Suprema ang nagsabi na ang iyong petisyon ay walang merit. Okay? Bakit? The outright dismissal of this petition is proper since on its face, the petition failed to set forth its material allegations to establish a prima facie case for mandamus. Ibig sabihin, walang prima facie. Ibig sabihin, walang obvious, kumbaga, hindi obvious. Okay? Meron dito na nakasulat na mas simple. Okay, saan ba dito? So walang kumbaga, saan ba yun? Ito. The above stated claims are merely based on what he perceived from online news articles discussing the president's illness. Worse, these news articles are, as the court consistently ruled, characterized as hearsay evidence, twice removed, and are thus without any probative value unless offered for a purpose other than proving the truth of the matter asserted. Sabihin, sinasabi lang dito, kay Attorney, my goodness, Attorney Dino De Leon, nakakahiya ka. Attorney Dino, naniniwala ka sa chismis. Yun ang sinabi ni ng Korte Suprema. Naniniwala ka sa chismis. Yun ang sinabi ng Korte Suprema. So,
Mga kaibigan, kaya na-dismiss yan. Na-dismiss. Okay, so yun ang nangyari. After, basa nga tayo ng comments. Basa tayo ng comments, masyado ko natuwa doon. Sana you're all sharing in my joy. So, hindi pinansin ngayon ng Malacanang yung request na siya ay patunayan na healthy. Okay, so hindi na pinansin ng Malacanang yan kasi binasura nga ng Korte Suprema yung petisyon. So ngayon mga kaibigan, ito ngayon iniinarte nila. Okay, yung na masigla naman daw si PRRD kahit siya ay nasa perpetual isolation. Masigla naman daw, wala naman daw sakit. Okay, wala naman daw nararamdaman. Okay, yun ang sinabi. President Rodrigo Duterte is fine in his perpetual isolation and has been undergoing regular swab tests for the virus, Malacanang said Monday amid concerns on his health after a cabinet official contracted the virus. So kahit doon ay may hindi naman daw siya nahawa mga kaibigan, si PRRD. Buti na lang. Awa ng Diyos. In his televised briefing, presidential spokesperson Harry Roque assured the public that the PSG has been doing a good job. Okay, so ito rin yung sinabi kanina. Okay, so okay naman daw siya sa kanyang quote-unquote perpetual isolation. Pero may chismis na kumalat mga kaibigan Ang chismis nagpunta ron ng Singapore si PRRD para magpagaling. Ano daw ang naging basihan? Ang basihan nila ay isang video. Isang video daw ni Teddy Boy Locsin, okay, na umiiyak daw. At siya ay nagpapasalamat na okay ang ating Pangulo. At sinalubong na ito sa Ninoy Aquino International Airport. So yung chismis na yan mga kaibigan, kumalat. So sumagot si Senator Bongo. Sabi niya, to quell the rumor, Senator Bongo, who was also former presidential aide, released a photo on Facebook Monday, August 17. Showing Duterte was with his wife, Hanilet Abansenia, and daughter Kitty Duterte in Davao City. Okay, so tingnan natin yung picture mga kaibigan. So yun yung picture. Okay. Ay, paano ba to? Ayan. Ay, ba't ayaw? Ay, lumaki Anyway, tinignan ko tong picture na to mga kaibigan yung 6 PhilHealth officials go on leave. Yun po yung headline ng Manila Bulletin. Okay? So, tinignan ko po yan sa Manila Bulletin, website. Okay, ito siya. Ay, saan na yun? Ito pala, ito. Yan. So, August 16 yan nilabas, mga kaibigan. So, most probably, yung dyaryo na yan ay nilabas August 15 or 16. So, that's a weekend. Saturday, Sunday. So, isabi nasa Pilipinas siya, di ba? Nasa Pilipinas siya noong mga panahon na yun, mga kaibigan. Okay? Yan, ito yung chismis mga kaibigan, umabot ng Singapore. Singapore Straits Times to Singapore Straits Times ba to? Tama. Singapore Times to. Umabot ng Singapore yung kanyang chismis. Anong sinabi ni PRRD nung Lunes kahapon? If I want to go to Singapore, I will go to Singapore. If it is a private undertaking or if I want to attend the burial of a friend, I will go there, fly in, fly out. Hindi niya kailangan magtago, mga kaibigan. Hindi niya kailangan magtago. Ito sabi niyo, I do not have to keep it a secret because I will not be using government funds. I am under no obligation to travel in secret and not telling the Republic at all. So, chismis lang talaga mga kaibigan. Nakinalat ng mga dilawan sa iba-ibang chat groups, The Straits Times sa pangalan. Ito pa yung sinabi ni PRRD, my right to travel is guaranteed. I don't need to keep it a secret. Okay, sabi ni PRRD yan. Gusto ko itong sinabi niya dito actually. Napakahaba nito pero gusto ko yung sinabi niya. I enjoy what you citizens in this republic enjoy. I have no obligation to keep it a secret for what? Hindi ako stupido. Sana naman maunawaan yung abogado ko. Totoo naman. Prosecutor nga siya dati. So alam na yan. Hindi ka dapat maglagalag kapag may problema ang bayan. Ang baba naman ang tingin nyo sa akin kung ganon. Mababa naman tingin sa kanya talaga ng mga dilawan. Kaya nga ginawa nila ng chismis. Mas mababa yung ginawa nila. Pati naman chismis, papatulan nila.
Let me be frank. Ito na yun, if I want to go to Singapore. Mas gusto ko ito mga kaibigan, ito sinabi niya sa panghuli. Kung gusto ko umalis, aalis ako. Diba? Karapatan naman niya kasi yun eh. Karapatan niya yun eh. Okay? Sabi niya, well, as you can see, I've been in Davao all along. Nasa Davao lang siya. So, ayun ito yung picture no, sa Davao. Yun pa rin. So mga kaibigan, no, inaano talaga, kumbaga, smear campaign ito laban sa presidente, kay PRRD. Pinipilit talaga ng mga dilawan talaga ngayon na ipakita na si PRRD, unang-una, hindi kaya, walang kakayanan na labanan ang sakit ng COVID-19. Una. Pangalawa, na irresponsable. Yun ang ipinipinta nila ngayon, mga kaibigan. Okay, so basa po tayo ng mga comments, ha. Gusto ko mabasa yung mga comments, so medyo ang bilis ang bilis kasi umakyat eh. Ayan, nalampasan ko muna yung mga pa-shoutout mga kaibigan. Okay. So, bakit po kating-kati ang dilawan na patotohanan na may sakit si PRRD? Kasi mga kaibigan, sabi po yun, nakasulat po sa ating official gazette, nasa Constitution po kasi yan. Okay, ang executive branch ng government. Okay? Lalampasan ko na po yung iba para mabilis po tayo. Nasa line of succession po kasi ang Vice President. Siyempre, alam naman natin lahat yan eh. Vice President, in case of death, disability, or resignation of the President, papasok ang Vice Presidente. Mga kaibigan, ang gusto nilang i-prove dito ay yung word na disability. Kapag meron kang serious health problem, pwede kang pumasok as it can be a disability. Kumbaga, pwede siyang maging disability. At dahil ipapasok, sigurado ko mga kaibigan, ipipilit nila yan na disability yan. Dilaw pa. Pag nangyari yun mga kaibigan, automatic, dilaw ang uupo for the next 2 years. At kapag dilaw ang upo for the next 2 years, ano mangyayari? Yung 2 years niya, magiging 8 years yun. Sigurado ako mga kaibigan. Sigurado yan. Itagaan nyo sa bato. Kapag pinilit nila tong disability na to, at kinagat, halimbawa, sigurado yan, 8 years tayong under na naman ng dilawan. 8 years na naman tayong babalik sa ating dark ages. Ay, nako. Lumabas yan, no, mga kaibigan, dito sa isang tweet ni Philip Lustre Jr., no? Sabi niya, let them tell the world Rodrigo Duterte is seriously ill. Mga kaibigan, disability po yun, ha? Seriously ill. Tomorrow, his ruling coalition would collapse instantly. The likes of Harry Roque would look for another job. The quote-unquote, mga kaibigan, ha? Quote-unquote, inferior, ha? Davao City would cease to be the center of political gravity in the country just like that. Philip Lustre, napakakapal ng mukha mo para sabihin na ang Maynila ay far superior than any province here in the Philippines. Ang kapal ng mukha mo. Says Pellegrino, thank you very much para sa inyong super chat. No? Pangkape daw, continue sharing your knowledge and very informative. Especially katulad kong OFW, be safe coach watching from Waterloo, Canada. Thank you very much, Ma'am Says Des Pellegrino. Going back po sa ating topic. Napakakapal ng mukha nitong Philip Lustre na to. Nung nabasa ko to, medyo nanggigil ako ng bahagya. Hindi lang dahil dun sa sinabi niya na ang gusto nila ay tumumba ang administrasyong Duterte. Pero kasama rin dito yung tawagin niyang inferior ang isang probinsya sa Pilipinas. Gigil ako eh. Gigil mo si ako eh. Gigil mo si ako? Eh, dahil lang gigil ako, napa-research ako ng konti. Oh.
Wait lang, bago pumunta sa research ko mga kaibigan. Ito ang kanyang Twitter. Philip Lustre Jr. Okay? I think with my conscience. May konsensya pa pala siya. See with my vision. Siyempre. Paano pa paraan ka ba nakakakita? Di ba sa vision din naman talaga? Anyway. And live with my soul. The glass is half full, not half empty. If this is true, Mr. Lustre, bakit mo sinasabi na ang sitwasyon natin ngayon ay hopeless, quote-unquote? I'm a journalist by profession. Ito yung mga sinasabi niya simula nung binuso niya mga kaibigan. Guys, keep your bottles of wine and champagne filled if you like, but don't uncork them unless Leni Robredo takes her oath. Let's wait. Pak! Asadong-asado si Loco eh. Ay, naku, asadong-asado si Loco. Mapagpalang Diyos sa kaitas. May ganyan ka pang banat eh, no? Talaga eh. Pinupuri namin ang iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Maraming salamat. Thy will be done. So, pagmamahal daw ng Diyos sa kanila. Eto, seriously ill, si PRRD. Naman, kakakapal eh. Okay? Alampasan ko yan. Okay? Ang dami yung sinabi, ang haba. Ito yung let them tell the world, yan. Ito, question of the day daw, August 17. Natigok na ba? My take, if yes, let Leni have her oath of office. In law, reclusion perpetua means life imprisonment. In medicine, perpetual isolation means... Ito yung ibig niya sabihin. Philip Lustre, medyo may katandaan ka na rin, ha? Ingat-ingat ka. Sino ba tong Philip Lustre na to, mga kaibigan? Siya po ay PR person ni Mar Rojas. Okay? At nagkalat po siya ng chismis dati na si PRRD daw ay merong cancer. So, pinagsabihan siya ni PRRD, nung mayor pa siya, hindi, nagkakandidato pa lang siya bilang presidente. Sabi niya, if it's true that Philip Lustre Jr. is a PR of Rojas and he won't stop what he's doing, then I will let the whole world know who really Mar Rojas is. Don't blame me. Sabi niya, remember, I was already there on the second day of Yolanda. He will surely regret it, sabi ni President Duterte. Ito yung nung 2015, bago siya kumandidato bilang presidente. Ano ba po ang meron dito kay Philip Lustre, mga kaibigan? Sa same na dyaryo, no, Philstar. Tumahimik ako bigla, mga kaibigan. Philip Lustre, journalist turned media consultant of the DILG, after a fire that engulfed an apartment he was renting in Quezon City left 6 people dead. Ito yung nangyari. A heated argument overheard by neighbors, an apartment door locked from the outside, an LPG cylinder left in the living room. Same guy na sinasabi niyang I will think with my conscience. Parehong tao na nagsasabi na mapagpalang Diyos sa kitaas-taasan ay may ganito. Kapal eh. Ang kapal din ng mukha eh, di ba mga kaibigan? Napakakapal ng mukha. Ay, nako mga kaibigan. Imagine kung sila yung nakaupo. Kung yung dilaw yung nakaupo. Ay, nako. Consultant pa ng DILG yan ha, mga kaibigan. Partida. Basa tayo ng mga comments, mga friends. Mga Tabercads.
Okay? Baka alam po, no, ito po yung nangyari. Baka alam po nakalimutan na natin lahat. Ito po yung nangyari. Pinost noong October 6, 2019. Okay? Ang balita is that President Rodrigo says he has myasthenia gravis, a chronic autoimmune neuromuscular disease that causes muscle weakness. Sabi ni Carlos Eltran, yan. Nasaan na po siya ngayon? Hindi na po natin alam. Mga kaibigan, sabi ko nga po sa kanya, sabi ko nga po kanina, I will not wish death even to the worst of my enemies. Unless it is pinag-utos ng korte, syempre. Syempre, alam nyo mga kaibigan, pro ako sa death penalty. Pero mga kaibigan, kung yung mga ganto-ganto lang, wala namang ginawang krimen, ganyan. I will not wish death for even to the worst of my enemies. And I think, mga kaibigan, itong pagiging mapolitika ng Dilawan ngayon is not, hindi na to maganda hindi na to maganda yung wini-wish mo na mawalan ng buhay yung katunggali mo sa politika. Dahil lang sa politika. Pero siguro mga kaibigan, napakalaki ng at stake sa kanila, napakalaki ng nawawala sa kanila dahil hindi sila makagalaw kay PRRD. Kaya siguro gusto na rin lang mangyari. Pero if that is the case, mga kaibigan, kung yan po ang sistema, kung yan, tingnan po natin sa mga dilawang nanonood ngayon, kung may manonood nito, kung may manonood nito na dilawan, tingnan naman natin yung ginagawa ng partido nyo, yung mga bayani nyo. Tingnan natin yung ginagawa nila. Kasi mga kaibigan, sa mga action pa lang nila ngayon, pinapakita na nila kung anong klase silang tao at anong klase silang politiko at kung ano yung pwede nilang gawin sa inyo, sa atin, pag sila ay naupo. Tingnan po natin yan mga kaibigan. Hi. Anyway mga kaibigan, so mga kaibigan, we're almost done, okay? So magbabasa na ako ng mga shoutout mga kaibigan. Okay, shoutout tayo ngayon mga kaibigan. Namin yung comments Ayan. Anyway, thank you very much po everyone for watching. Thank you very much po sa ating mga sumama po ngayong gabi, Alam niyo naman po, mahal na mahal ko yung mga nanonood dito at saka yung sumusubaybay sa atin mga kaibigan. At maraming pong salamat sa pagsama po sa atin tonight. Okay, sabi nga po, Oyasumi Nasai sa mga kaibigan po natin sa Japan. Buon noit sa mga kaibigan natin sa France. Tinuturuan niyo ako dito magandang gabi po sa mga kaibigan natin na Filipino sa lahat ng parte ng mundo, sa mga OFWs, God bless you. At laban lang po tayo para sa ating mga pamilya. Sa mga Filipinos po, pahinga na po tayo. Tomorrow is another day for us to work. Okay, so wag po kakalimutan, always gamitin may sentido común, mga Tabercads. I'll see you tomorrow 10 p.m. 10 p.m. everyone. I'll see you tomorrow. God bless you and goodbye. Bye. Oyasumi Nasai. Good night.